Hi guys, Kuyang Sir sa natin sis. Kuyang Robert Saluta again. Let's check the finished product of Exo Armoring located at Marcos Highway, Cainta, Rizal. The Lexus LX 500. This is the first finished product of Exo Armoring, the LX 500D. So, silipin natin kung ano ang ginawa nila rito, no? Let's check the inside of the car. So, paanda rin natin yung auto, no? Para makita naman natin yung ibang mga features nito. By the way, this is LX 500D, 3.3 liter na engine, V6 twin turbo, 304 horsepower. Malakas din po ito, no? Naka-twin turbo. So, paanda rin natin yung sakyan para makita natin. So, this is the first time na nag-armor si Exo ng Lexus, no? Ng LX 500D. Napakaganda talaga ang Lexus. So, madaming features. Kung makikita ninyo, no, dito sa ating loob, no, maraming screen. Dalawa-dalawa pa yan. Dito is the aircon controller. Andito yung mga ibang features. So, ito yung mga screen na malaki. So, madaming pindutan. Anyway, siguro ang magandang i-features natin dito, kung ano ang ginawa natin, no. This is assault rifle protection. So, the thickness of the glass is around 39 to 41 mm. So, same as kung anong ginagawa natin sa mga assault rifle, no? Assault rifle level B6. Ito po yung ginagawa ho natin. Tingnan mo ninyo, no? Lagi ho tayong standard na meron tayong overlapping. Okay na? At meron ho tayong bullet catcher. Lagi kong in-explain sa inyo bakit po tayo may overlapping at saka meron pong bullet catcher. Ito po ang purpose nito para wala ho tayong gap. Wala hong penetration na pwedeng lusutan, no? Hanapan ng bala kung saan siya lulusot. So, kaya ho meron ho tayo niyan. Lahat po ng ating doors ay meron po niyan. So, ito, kung makikita ho ninyo, ito ang ating mga hinges. So, yung ating hinges po, ayan, fabricated po yan na solid na ginawa ko nating hinges. Wala siyang dugtong, wala siyang mga welding. And also, kahit nagpapalit din yan, ang purpose niyan is yung easy access tayo kapag nagsag po o bumaba yung pintuan natin sa long time o long run na paggagamit po ng sasakyan. So, madali tayo makakapag-adjust. So, yan po ang advantage na fabricated po yan. Then po, no, yung ating pong power window, standard din po sa atin left and right functioning po yung ating power window. Ayan po, no. Ayan. Limited din yung mga paggaba natin kasi depende po doon sa ating mga striker. Kasi may mga mechanism po dito yan na kung hanggang saan na siya pwedeng bumaba. So ito yung sabi ko kanina, no? Ang thickness po ng salamin natin is around 39 to 41 mm, no? Ayan po. Kung makikita ho ninyo, ayan. Ang ating daliri po. Ayan. So, makapal na makapal po yan. Nagtataka ho kayo, no? Bakit po tayo meron parang offset? Ito po yung offset na yan. Yan po ang nagro-roll po dun sa ating channel para maging operable siya. At hindi ho halata na armored po siya. In between po, no? Siyempre po, hindi tayo makapaglagay ng armored dito dahil masyadong manipis na to. Kaya meron ho tayong dito. So, left and right po, operable po siya, no? Ngayon po, in terms of body armored naman po ng itong ginagawa natin, no? We use 6.5 thickness ng steel. Plus, meron pa po tayong extra nilalagay po na aramid fiber or we call it Kevlar sheet. We use the Kevlar blanket on the floor. So, to lesser the weight po. Hindi ko lang mabuksan itong pinaka-floor na to. Meron po yung parang blanket po na naka-rivet po dyan na stainless po, no? Na siya po ang mag-hold once na binatuan po tayo ng granada. 200 is pulled together, kaya po tayong i-sustain sa loob po niyan. And then, yung po ating likod, hindi na kung buwaba ang mga bintana dyan.
just a VIP purpose. Kumbaga, bayaan natin may pag-usap yung driver natin o kaya yung ating bodyguard po sa harapan. We sit usually the VIP seat at the back. So, yun po, naka-fix po talaga yan. So, ito po, no, meron po itong sunroof, no, pero ang sunroof po, usually po, what we did is, pinapatay na ho natin to. Hindi na ho siya gumagana, so, paano meron na ho siya mga armored plating po sa ibabaw. So, lahat po ng perimeter natin, itong mga pillar na to, mga naka-armored po yan. Yan po yung mga protection po once na nasa loob po tayo ng kasakyan. So, silipin natin yung at the back of the car, no? Tingnan nyo, napakaganda talaga ng Lexus. Kumbago, meron nung siyang red interior combination of black and red. Ito nga pala, no? Lexus 500, pero F-Sport pa ho siya. Ayan po, may F-Sport pa nakalagay sa kanya. So, ito yung mga hinges, ulit na sinasabi ko, na lahat po yan fabricated po, no? Yan. Ayan yung hinges na sinasabi natin na fabricated, harap, likod, para makita ko ninyo na mas maigi. So, yan yung sinasabi ko kanina, solid na ginawa nating hinges na wala pong mga dugtungan. So, the Lexus have also the controller ho dito para sa aircon natin. Well, kung makikita ho natin, no, maganda po ang aircon ng hangin natin dito. Malakas. Kasi once na nag-armored po tayo, sometimes po lumilit na po yung mga ducting natin dahil po sa armored plating sa roof natin. Ulitin ko po, buo po ito na naka-armored, including the roof, the perimeter, and the floor. The floor, we use Kevlar blanket. Ito po ay para ho sa protection po pag may hinagisan tayo ng dalawang granada o kahit isang granada, dalawa po, spoke together ng DM51, kaya-kaya ho tayong sustain ito. So, the Lexus 500D is 5-seater lang siya. So, silipin natin naman yung nasa likod nito. So, yung controller natin, functioning pa rin po just because we have an extra door at the back. So, ito yung ating at the back na door natin na naka-armored din po. So, ayan po. And we have a gun port. May gun port po tayo dyan. Pero hindi naman natin kailangan gamitin. Pero extra protection po. And also, kung saan hindi mag-function pong ating door, no, from the outside, no. Ito po, yung ating pinto rito. We have also a switch dito na pwede natin magamit. Meron tayong palabas. Ayan po, no, sinasabi ko sa inyo, no. This is a 5-seater na LX500D. Wala ko siyang third row. Ito, no. Pag sinara natin, tutulak lang natin, pag binuksan natin, napakagaang po. Dahil meron tayong mga gas shocks para tumulong i-open yung ating pintuan. Ngayon po, ito po, push lang. So, ganyan po aganda yung ating mga auto ngayon, no? Kahit dito po sa ating mga pintuan, no? Pag binuksan natin, yan po. Ito po ating sunroof, sun visor po, no? Hindi na tayo makapaglagay ng mga bracket dito dahil kasi po masyado na makapal yung ating salamin. Bumabangga na mo siya dito sa overlap o bullet catcher. Kaya binalik lang muna natin para original looks pa rin po siya. Ito po, no, yung sabi ko kanina, the power window, left and right po ng front door, functioning po yan. Yan po yung yung kabuuan ng auto po. Now, we go back to the ibang added features nito, no? The suspension is upgraded po siya. So, we upgrade just because after the armoring, babagsak po talagang auto natin. So, ngayon po, ang ginagawa po natin, ililip natin siya with the upgraded. And also, we have a run flat. Nasa labunto to, natin nakikita. Pero meron po siyang parang donut na nakayapos po dito, na hanggang dito po ang kapal. The purpose sa run flat, halimbawa, binaril kayo dyan, you can run up to 50 kilometers depende sa road condition. So, yan po, para makaalis kayo. At harap-likod po yan, meron pong run flat. Harap-likod po yan, upgrade suspension po tayo. At we replace the brake pad po, just because yung brake pad natin, pang racing na. Dahil habang tumatagal po yung brake pad natin, kumakapit po yan. I think the additional weight of this car is around 900 kg dun sa Assault Rifle Protection o Level B6. So, let's check the front naman, no? The front area, we install a ram bumper. We call it ram bumper. So, if in case na may humarang sa atin, so, pwede natin ibanggain sila dahil kasi hindi kagad ito papasok doon sa loob para ma-stock yung ating tires. So, let's check to open the hood naman, no? So, dito naman po sa hood natin, no, yung ating pong computer box, fuse, ayan po, naka-cover po yan. Isilipin natin yung battery. So, hanapin natin yung battery po, dito nakalagay, no? Yung battery, ito po, may bakal din po tayo. So, hindi natin kino-cover yung ibabaw ng battery. The purpose is, we can easily access, halimbawa may problema po. Pwede natin i-screw to para matanggal agad instead na meron pong bakal. So, balik po natin, yan po. So, ito po yung battery. And then we have a firewall, no? Yung firewall po natin, no, kapag assault rifle po ang ginagawa natin, we remove the dashboard at doon tayo maglalagay ng mga panels. Yan po ang ating pong kompletong armoring, no? Been here for 22 years na sa armoring business as Exo Armoring Company. And we have also 5 years in Ugara, Hesan Asharan, ng US company pa po tayo. Anyway, siguro ang pinakamaganda i-test drive natin yung sasakyan kung kamusta yung handling niya. This is the first time nag-armor tayo ng LX500D.
So, check din natin yung 304 horsepower niya kung maganda at hindi ba siya hirap. Twin turbo nga pala ito. Okay, ride tayo. Kaya ngayon kung makikita na niyo yung features ng ano, no, nitong Lexus, no, meron na tayong monitor dito. May monitor pa tayo dito. So, monitor to sa likod at ito na may monitor sa harapan. So, kumbaga, kitang-kita mo yung boom view sa likodan at saka to sa harapan. Testingin na natin ng ating Lexus LX 500D. First time ko rin mag-drive nito. At first time din sumakay ni Ira sa LX 500D. So, ito na. Parang hindi diesel. Sa added weight nating 900 kilograms, parang hindi pa rin diesel ang takbo ng LX500. Lakas. Sa U-turn natin, maganda yung handling, yung power, okay. Ano nga, pag take off natin, 60 agad. Testingin natin. Ayan, no? Galing. Parang nasa aeroplano. Ganda niya. Overall, no, ng ating bagong in-armor na Lexus LX 500D. Kumbaga, sa akin po, sa tagal na po nang nag-armor, maganda talaga siya. The power, the legroom, yung comfort. Yan, yung comfort natin nandito. Ramdam natin. Maganda siya. So, masyado na maraming features tong Otong to na binabalikan niya parati sa straight line. So, this car is ready for delivery na. Siguro, pagbalik natin sa planta, we're going to call the client na pwede na nilang kunin yung kanilang pinagawang LX500B. So, next time po, mag-vlog tayo ng LX600 naman na gasolina. Kasi may ginagawa ho tayo, no? Medyo matagal pa yon, mga next year pa, pero in-inform ko lang kayo. Marami ho tayong ginagawang bago ho na mga sakyan yan. Anyway, shoutout naman tayo sa ating mga brad sa Mason. Magandang araw sa inyong lahat at yung ating mga kaloya na kaibigan natin, yung mga Commonwealth Masonic Lodge, yung mga nakalimutan ko last time Ano ba mga iba pa nasa ano? Kasi 14 na yung lodges namin sa NCRF. So, Batasan Lodge, shoutout tayo sa kanila. Danny Lim, Masonic Lodge. Ayan po, ayan. Katipunan, Masonic Lodge. Juan Sumulong, Silanganan Lodge. Si Kuyang Deo, Makalma ng DCRH. Magandang araw po sa iyo. Ang TM Kalaw. Anyway po, no, huwag niyong kakalimutan na i-like, subscribe, and share my YouTube channel. Kung meron po kayong mga tanong, you can call me at 0917-837-3099. Kuyang Robert po, ang pangalan ko, no? Robert Saluta po, ng Pasig City Masonic Lodge number 409. Thank you very much and God bless.